Hello sa inyo! Welcome sa channel ko. Ito nga palang video na ito ay isa lang sa mga nakatambak na video sa gallery ko. Hindi ko nga pala ito mabura dahil remembrance ko to sa kapatid ko nung pinedicure niya ako. Wala nga pala kasi akong ginagawa kaya naman naisipan ko na lang na magpa-pedicure sa kanya. Sponsor nga pala tong pedicure na to dahil dito siya nagtatrabaho at dahil nagpa-practice pa siya, pagpa-practicean lang naman niya yung paa ko. Yung una niya palang ginawa dito is chine-check up niya muna yung paa ko kung mas marami siyang matatanggal. Pero since wala naman siya masyadong tatanggalin, tinanong niya na lang ako kung ikakat daw ba niya. Dahil medyo maiksi pa yung kuko, kaya sabi ko, wag na lang. Kaya naman nag-decide na lang siya na i-nail file na lang yung dulo para pantay siya. Medyo nahirapan nga siya dyan kasi nga naman napakaiksi ng kuko ko. Hindi kasi ako nagpapahaba ng kuko dahil nahihirapan ako kapag nakasapatos. Ito nga pala yung susunod niyang ginagawa, yung nililinis niya yung kuko. Ganito nga lang pala yung ginagamit nila, puro machine na dito, high-tech na kasi sila. Sa atin kasi ano pa rin, maka-old ano pa rin tayo, kaya naman gumagamit pa rin sila ng pusher. Pagkatapos isa-isa niya na nga lang gagawing ganyan yan, medyo nakakakiliti nga yan. Pero go lang ako kasi nga naman libre lang ito at isa pa, kailangan na rin malinis ng kuko na to. Napakatagal rin naman kasi bago ito malinis at napakahirap kasi humanap ng appointment dito para magpalinis o magpa-appointment sa salon. Dahil konti nga lang ang mga empleyado dito sa Gozo, pahirapan tayong kumuha ng appointment. Minsan bibigyan ka ng pagkatagal-tagal na appointment, aabutin ka ng 1-2 buwan. Pero dito naman sa salon na to, mga days lang may appointment ka na. Yun nga lang, mag-aantay ka lang talaga. Pero dahil nga libre lang tong gagawin natin, hindi na tayo nagpa-appointment dito, dire-diretso na tayo kasi nga pagpa-practicean lang naman tayo. Sa mga point na yan, medyo kinakabahan na ako kasi naman yung ginagawa niya, pinupush niya na yung mga skin sa dulo tapos ini-nipper niya yan. Doon nga pala ako natatakot sa nipper kasi naman lagi niya akong minamurder. Kaya naman para ma-relax ako, hayan, magmamassage muna ako ng likod ko. Hindi ko nga alam kung paano to paandarin kaya sinusubukan ko isa-isa. Pero masarap naman yung pagkakamassage niyan. Maliit lang talaga ako kaya hindi siya abot sa likod ko. Fast forward na tayo, ayan, kinukudkod niya na yung kalyo ko. Medyo nahihirapan nga siya kasi naman daw yung paa ko nanlalaban. Kaya tumitigas naman yung aking paa, hindi niya makuskus ng maigi. Medyo nabubwisit na nga siya dyan at tinihila-hila niya din yung paa ko. Hindi lang halata kasi kinat ko na sa video. Pinutol ko na pala to para maganda naman yung kakalabasan. Wala naman daw akong kalyo pero ewan ko kung bakit siya nagtatagal dyan sa pagkuskus ng paa ko. Siguro dahil nakikipagchismisan siya. Etong part palang ginagawa niya yung pinakagusto ko. Ito nga pala yung pagmamassage niya ng kaunti tapos tatanggalin din yung mga dry skin para kuminis at lumambot yung mga paa. Pero matagal din yung paggawa niya kaya medyo nasasaktan din ako ng konti. Pero tiis-tiis lang kasi nga naman, tandaan natin, libre lang ito. Pinaulit-ulit ko nga palang libre lang ito para hindi ko makalimutan baka kasi mamaya magbayad ako. At ito na nga ang kinalabasan ng aking paa. Hindi ko na siya pinakulayan kasi mas maganda kung ganyan lang. Total, hindi rin naman yan lalabas. Lagi naman din kasing nakasapatos dito dahil malamig na. Susunod nga pala, ito, naghahanap na kami ng kulay para sa manicure ko. Gusto ko nga pala ay red kasi magki-Christmas na kaya naghahanap muna siya ng red. Sa sobrang daming pula, hindi na nga talaga kami makapili kaya nag-ask na kami ng suggestion ng kasama niya. Para naman hindi kami magkamali. At eto na nga, kinukudkod niya na yung mga natitirang gel polish sa kuko ko. Pero lalagyan niya yata yan ng pampatanggal. Hindi ko alam kung ilang oras niya itong ipababad. Pero kinausap siya ng kanyang kasama kung siya na lang daw ang magtutuloy nung pedicure ng isa nilang guest. Kaya ako maiiwan ako dito. Hindi ko nga alam kung paano ko gagawin kung pati ba itong manicure is libre o babayaran ko. Pero sige na lang, bahala na. Kailangan siya sa kanyang trabaho. Kaya naman, turn over niya ako sa isa niyang kasama.
Pero bago niya ako i-turn over, tatanggalin niya muna yung mga natitirang gel polish sa kuko ko. Nililinis niya nga lang to isa-isa pagkatapos bababaran niya mamaya para matanggal yung gel polish na matagal nang nakalagay dyan. Hindi nga lang kita yung kulay nito kasi nga purple yung napili kong kulay dati. Kaya naman ito, nilalagyan niya na ng acetone at ibababad lang daw niya to. Pagkatapos ay okay na. Pero pagkatapos niya tong ibabad, iiwanan niya na rin ako at iti-turn over niya ako sa isang kasama niya. Kaya naman nagmamadali na siya dito. Yan, fast forward ko na nga kasi napakatagal naman ng video na yon. Medyo kinat ko na nga lang ng kaunti kasi hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Sa mga point pa lang ito, nililinisan na ng kasama niya yung kuko ko. Bali, binabad niya lang pala ito kanina tapos siya na yung nagtuloy na magtanggal ng polish dito. Tapos hindi ko nga alam kung ano yung gagawin niya. Kinukudkud niya lang ng kaunti, pagkatapos papalitan lang daw niya ng color. Yung plan nga pala namin na gawin dyan is red lang. Tapos yung ring finger ko, sabi niya, lagyan daw namin ng glitters para mas maganda. Pero tinatanong ko din kung mas maganda ba kung lahat is may glitters. Pero ang advice niya naman sa akin, isa lang daw para mas unique daw yung isa. Tapos yung iba is regular na lang daw ang gagawin. Kaya sa mga point na to, hayan, binibilisan niya na nga kasi nga sabi niya busog na busog daw siya, nahihirapan daw siyang umupo. Kaya naman hayan, dinadaldal ko na lang din siya para makalimutan niya na nahihirapan siyang umupo dyan. Napakagaan nga pala ng kamay niya na inaantok ako habang ginagawa niya yan. Napakagaling niyang humawak ng nipper, parang wala talaga akong nararamdaman. Pero alam niyo ba, kahit hindi ako nasasaktan, paulit-ulit pa rin nila akong tinatanong kung masakit daw. Grabe talaga sa salon na ito, talaga namang tinitake care nila ang kanilang mga customer. Paulit-ulit silang nagtatanong kung may masakit ba or may mahapdi ba or nasugatan ka ba. Kahit nga dyan sa ginagawa niya, paulit-ulit niya akong tinatanong kung nasasaktan daw ako. Pero ang sagot ko sa kanya, hindi, nasasarapan ako, kaya nga naman tignan mo yung ulo ko. Halos malaglag na sa sobrang antok ko. Yung iba kasi pag ganyan ang ginagawa nila, sinasagad nila ng pagtanggal ng dry skin. Kaya nga naman masakit siya. Or kaya dinidiin nila, kaya naman nakakakiliti siya. Pero ito, swak na swak sa panlasa ko. Napapasarap nga yung aking pag-idlip ng kaunti-kaunti. At eto na nga, tinapos niya na, fast forward ko na. Nakaka-happy yung color, Christmas na talaga. Kaya naman itong kuko ko, nakikisabay na rin sa Pasko. Hanggang dito na lang, maraming salamat, bye!